balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, sa wakas nabigyan nga po ng isa pang opportunity ang dating WBC Junior Lightweight Champion Ushaki Foster matapos ang pagkatalo nito sa isang controversial na decision kontra sa kanyang challenger na si Robson Conceição. 2 linggo pa lamang ang nakalipas sa kanilang bakbakan kung saan mga idol kumampi nga ang WBC kay Ushaki Foster dahil pinag-utos kaagad nila ang laban at nagbigay na rin sila ng araw ng first bid kapag wala pa rin deal sa dalawang kampo. Pero wala pang sagot ang Top Rank Promotion mga idol sa utos ng WBC. Ayon sa mga boxing fans mga idol, sakaling magmatigas daw ang Top Rank Promotion at gumawa sila ng paraan para hindi matuloy ang rematch ni Conceição at Foster. Ibig sabihin lang nito mga idol, meron talaga hocus-pocus na naging resulta ng unang laban ni Foster. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, regular fighter po ng Top Rank Promotion si Conceição at si Foster contractual lamang at meron na lang ito isang laban sa Top Rank. At syempre kapag ikaw ang isang promoter mga idol, malaking advantage talaga sa iyo kung nasa poder mo ang isang world title sa 130 pounds at hindi hayaan na mapunta sa ibang promotion. Kagaya talaga mga idol ang nangyari kay Ushaki Foster sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao nung nilabanan din ito si Jeff Horn, kung saan kagaya ni Foster mga idol, isang kampiyon si Pacquiao, hawak nito ang WBO welterweight title. Pinalaban ng Top Rank si Pacman kay Jeff Horn. Sa mga oras na yun mga idol, pinag-uusapan na ang paglipat ng promotion ni Pacman sa Premier Boxing Champions. At kagaya sa ginawa ni Foster mga idol kay Conceição, hindi rin po pinaporma ni Pacman si Jeff Horn sa buong laban. Sinaktan lang talaga ni Jeff Horn si Pacman gamit ang kanyang wrestling na estilo. Kagaya na lang sa headbutt at arm lock nito mga idol. Tapos pagdating sa scorecards, gulat ang lahat na si Jeff Horn pa ang panalo sa laban, kung saan marami talaga ang nagduda ng mga boxing experts at mga boxing fans sa oras na yun mga idol na tila plano talaga agawan ng titulo si Pacman dahil nga tapos na ang kontrata nito sa Top Rank at si Jeff Horn naman ginamit lamang para maipasa nito ang kanyang WBO na inagaw kay Pacquiao sa bago nilang prospect na si Terence Crawford. Parehong-pareho talaga mga idol ang senaryo na nangyari kay Foster kay Boss Manny. Ang pinagkaiba lang talaga mga idol sa kanila, si Foster kinampihan kaagad ng WBC at pinag-utos kaagad ang rematch kay Conceição. Pero gayon pa man mga idol, duda pa rin tayo sa mangyayari sa laban na to hanggat hindi pa na-announce officially ang bakbakan. Posible talaga kasi gagawa ng paraan ng Top Rank para hindi talaga lalabas ang WBC sa kanilang promotion. Sa kabilang banda naman mga idol, isang matinding bakbakan nga po ang nauwi sa madamdamin na drama sa naging sagupaan ng ating pambato na si Renan Portes kalaban ng Hapon na si Keta Kurihara, kung saan mga idol kitang-kita sa laban na lamang talaga ang Pinoy. Simula sa first quarter hanggang third quarter ng laban, sa huli na talaga nakabawi na lang ang Hapon. Pero laking gulat ng lahat mga idol na panalo pa si Kurihara via split decision. At ito mga idol ang dahilan bakit napahagulgol na lang si Portes sa kanyang dressing room at talagang dismayado siya mga idol. Dinaya daw talaga ito sa Japan. Pinangako pa naman daw niya sa kanyang mga anak na siya ang uwing panalo. Kaya ginalingan niya talaga sa bakbakan mga idol. Pero natalo pa rin siya sa mga judges. Pagamat hinangaan naman ng karamihan mga idol ang Hapon, personal kasi binisita si Cortez ni Kurihara para i-comfort ang Pinoy at sinabi na siya daw talaga ang tunay na panalo at sabihin niya daw ito mga idol sa kanyang mga anak pag uwi ng Pinas. Si Kurihara daw talaga mismo mga idol ang magsasabi sa Japanese Boxing Commission na talo siya sa laban kontra sa Pinoy. Nice fight. いいボクサーです。本当に強かったです。